Bakit may tubig sa loob ng coconut? May tubig pala para tumubo ang coconut nang hindi umaasa sa lupa. Ganito yan. Nagsisimula ito bilang young coconut. Ang buko ay isang drupe. Ibig sabihin lang, may 3 layers. Ang exocarp, ang smooth at labas na parte. Ang mesocarp, ang fibrous husk. Nagpapakintab ng sahig pag naglampaso. At ang endocarp, matigas na parte. At sa loob nito ay may 2 components. Ang puti na laman at ang tubig. At itong dalawa ang dahilan para tumubo ang coconut. Para tumubo ang coconut fruit ng mag-isa, kailangan nito ng nutrients, hindi ba? Ang coconut tree ay nag-a-absorb ng nutrients sa lupa sa process na tinatawag na osmosis. At ang tubig na ito ay napupunta sa katawan ng puno na napupunta sa loob ng buko para maging endosperm. Ito ay jelly-like material na rich in nutrients. Again, rich in nutrients. Nakalaunan ay nagiging matigas na puti na ating kinakain. Pero ang natitirang tubig na hindi naging endosperm ay nagiging buko juice na ating iniinom. Nagets? Oh, nahulog ang coconut at naging brown. Pag binalatan mo yan, makakita ka ng 3 mata. Nandito ang embryo. Ito yung tutubo bilang tanim. Kinakain pa nga natin ito eh. Bula ang tawag dito sa amin. At since hindi naman ito malapitan ng lupa, hangin at tubig, kasi nga nakasirado, saan ito kukuha ng nutrients para tumubo? Sa endosperm. Tama. At kalaunan, lalabas ang roots at sa lupa nakukuha ng nutrients para maging coconut tree. And will continue the cycle. Ang tanong, ang coconut ba ay nuts? Hindi. Ito ay classified as a fruit. Tinatawag lang silang ng nuts dahil parehos lang sila ng nuts na may matigas na outer layer at kailangan pang biyakin bago kainin. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. Lagi niyong tatandaan na ang buhay ay buko lang. That is what I discovered.